Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung kailan ba matatapos ang hirap namin. Bata pa lang ako, parang iyon na agad ang realidad na kinamulatan ko. Hindi kami katulad ng ibang pamilya na may maayos na bahay at sapat na pagkain araw-araw. Lumaki ako na ang tangi naming sandigan ay ang isa't isa ng nanay ko. Siya lang ang meron ako at ako lang din ang meron siya. Wala akong maalalang panahon na naging magaan ng buhay namin, pero kahit ganon, pilit niyang pinaparamdam sa akin na hindi kami dapat mawalan ng pag-asa. Araw-araw, gigising kami ng maaga para maghanap ng paraan kung paano makakaraos sa maghapon. Minsan, naglalako ako ng basahan o candy sa kalsada. Kapag may konting kinikita, diretso agad iyon sa pambili ng pagkain o gamot ng nanay ko. May mga pagkakataon din na tumutulong ako sa paglalaban ng mga kapitbahay kahit pa mangalay ang mga kamay ko sa kakakuskus. Hindi ko ininda ang pagod dahil sa tuwing nakikita ko ang nanay kong nakangiti kahit mahina na siya, pakiramdam ko sapat na iyon para ipagpatuloy ko ang laban. Pero hindi palaging ganun. May mga araw na kahit anong sipag ko, wala pa ring pumapasok na pera. Doon ako napipilitang mamalimos. Hindi ko iyon ipinagmamalaki pero wala na talaga akong ibang pagpipilian. Sa tuwing lalapit ako sa mga tao, pilit kong tinatago ang hiya. Nakayuko ako habang inaabot ang kamay ko, umaasang may maawa. May mga nagbibigay pero mas marami ang umiiwas. May ilan pang ang titingin sa akin na parang wala akong karapatan humingi ng tulong. Masakit pero tiniis ko na lang. Si nanay naman kahit may sakit na siya, pilit pa rin siyang gumagalaw sa bahay. Lagi niyang sinasabi sa akin na wag akong masanay sa paghingi. Anak, hanggat kaya mong magtrabaho, magtrabaho ka. Huwag mong hayaang mawala ang respeto mo sa sarili mo. Sabi niya sa akin isang gabi habang pinupunasan ko ang noon niyang nilalagnat. Tahimik lang akong tumanggo noon pero sa loob-loob ko, alam kong ginagawa ko lang ang lahat para mabuhay kami. Hindi rin lingid sa akin na unti-unting lumalala ang kondisyon niya. Madalas na siyang hinihingal at halos araw-araw ay may lagnat siya. Minsan kahit simpleng pagbangon lang mula sa higaan ay nahihirapan na siya. Tuwing nakikita ko siyang ganun, parang may kumukurot sa dibdib ko. Gusto kong gawin ang lahat para gumaling siya, pero limitado lang ang kaya ko. May mga gabi na hindi ako makatulog. Nakahiga lang ako sa tabi niya, nakatitig sa kisame ng aming maliit na barong-barong. Iniisip ko kung paano ko pa siya matutulungan. Paano kung tuluyan na siyang manghina? Paano kung isang araw, paggising ko, wala na siya? Sa tuwing pumapasok sa isip ko iyon, pilit kong pinipigilan ang luha ko. Hindi ako pwedeng magpahina dahil alam kong kailangan niya ako. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang mga aral na itinanim niya sa akin. Kahit gaano kahirap ang buhay namin, lagi niyang pinapaalala na manatili akong mabuting tao. Huwag mong hayaang baguhin ka ng hirap. Hindi man tayo mayaman, pero may dignidad tayo. Iyon ang mga salitang paulit-ulit na bumabalik sa akin sa tuwing pinanghihinaan ko ng loob. May isang pagkakataon na may nakasabay akong batang mas mabata pa sa akin na namamalimos din. Kita ko sa mga mata niya ang parehong lungkot na nararamdaman ko. Imbes na unahin ng sarili ko, binigyan ko siya ng kalahati ng barya na hawak ko. Ngumiti siya sa akin at sa simpleng ngiting iyon, pakiramdam ko parang may naibalik akong konting kabutihan sa mundo. Doon ko naintindihan na kahit kapos kami, may maibibigay pa rin kami sa iba. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na parang unti-unting nawawala ang lakas ng nanay ko. Hindi na siya nakakakain ng maayos at madalas ay nakahiga na lang siya buong araw. Minsan tinatawag niya ako at hinihimas ang buhok ko. Anak, pasensya ka na kung ganito ang buhay natin, sabi niya habang pilit na numingiti. Hindi ko napigilang mapaiyak noon. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabing ayos lang basta magkasama kami. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko, natatakot na ako. Ramdam kong may paparating na mas mabigat na pagsubok. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin iyon, pero isa lang ang sigurado ako.
Hindi ko papabayaan ang nanay ko. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa kanya. At kahit gaano kahirap ang tatahakin ko, hahawakan ko pa rin ang mga aral na itinuro niya. Dahil iyon na lang ang natitira kong lakas sa gitna ng mundo na parang unti-unting bumibigat ang bawat araw na lumilipas. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mabigat na paghinga ng nanay ko. Hindi iyon katulad ng mga nakasanayan kong ubo niya o paghihingalo kapag inaabot siya ng lagnat. Iba ang tunog, mas malalim, mas nakakatakot. Agad akong napabangon at lumapit sa kanya. Nakapikit siya pero halatang nahihiratan. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya at ang noon niya ay basang-basa sa pawis. "Nanay," mahina kong tawag habang hinahawakan ng kamay niya. Mainit iyon, halos nakakapasong init. Unti-unti siyang dumilat at pilit akong nginitian, pero halata sa mga mata niya ang pagod at sakit. "Ayos lang ako, anak," sabi niya, pero ramdam ko na hindi totoo iyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Sanay na ako na may sakit siya, pero mayon, pakiramdam ko may kakaiba. Parang mas malalaki sa dati. Kinuha ko ang basang bimpo at pinunasan ng noo niya habang ang isip ko ay nagkakagulo kung paano ko siya matutulungan. Lumipas ang ilang minuto na parang oras ang katumbas. Lalong bumibigat ang paghinga niya at paminsan-minsan ay napapahawak siya sa dibdib niya na parang may masakit doon. Doon ako tuluyang natakot. Hindi na ito simpleng lagnat lang. Kailangan na siyang madala sa ospital. Pero nang maisip ko iyon, parang may bumara sa dibdib ko. Ospital. Alam kong hindi namin kaya. Wala kaming pera, wala kaming kakilala. Ang meron lang kami ay ang isa't isa. Pero paano kung hindi ko siya dalhin? Paano kung may mangyari sa kanya? "Anak," mahina niyang tawag sa akin. "Huwag mo na akong dalhin kung saan-saan. Sayang lang ang pera." Hindi ko napigilang mapailing. "Nanay, kailangan na po. Hindi na po aya sa pahinga lang." Sagot ko, pilit na pinatatag ang boses ko kahit nanginginig ako. Hindi na siya sumagot. Nakapikit na lang siya ulit at lalo akong kinabahan. Doon na ako nagdesisyon. Kahit ano pang mangyari, dadalhin ko siya sa ospital. Mabilis akong naghanap ng lumang kumot at maingat siyang binalot. Kahit mahina na siya, pilit ko siyang inalalayan para makalabas kami ng bahay. Mabigat siya para sa akin, pero hindi ko iyon iniinda. Ang nasa isip ko lang ay kung paano siya maliligtas. Paglabas namin, sinalubong kami ng mainit na sikat ng araw. Hindi ko na iyon pinansin. Naglakad ako habang nakaalalay sa kanya, kahit hirap na ang katawan ko. Wala akong pamasahe, kaya naglakad lang kami papunta sa pinakamalapit na private hospital na alam ko. Doon daw kasi mas maayos ang gamit at mas mabilis ang serbisyo, sabi ng mga nakakarinig kong usapan noon. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o sa takot. Paminsan-munsan ay napapahinto ako para makahinga. Pero kapag naririnig ko ang mabigat na paghinga ng nanay ko, pinipilit kong magpatuloy. May mga dumadaang tao na napapatingin sa amin. Yung iba, parang naaawa pero walang lumalapit. Yung iba naman, mabilis na umiiwas, na parang ayaw madamay sa problema namin. Sanay na ako sa ganoong tingin, pero sa pagkakataong iyon, mas ramdam ko ang lungkot. Sa wakas, narating din namin ang ospital. Malaki iyon at maliwanag. Malayong-malayo sa itsura ng lugar namin. Pagpasok ko pa lang sa gate, parang lumiit ako. Nakakapanibago ang paligid. Malinis, tahimik, at puno ng mga taong mukhang maayos ang buhay. Lumapit agad ako sa guard. "Kuya, tulungan niyo po kami. Hirap na po huminga ang nanay ko." Sabi ko, halos pabulong dahil sa kaba. Tinignan niya kami mula ulo hanggang paa. Saglit siyang natahimik bago sumagot. "May pambayad ba kayo?" Tanong niya. Parang may sumuntok sa dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko kayang magsinungaling, pero natatakot din akong sabihin ng totoo. "Wala po, pero babayaran ko po. Gagawa po ako ng paraan." Sagot ko, halos nagmamakaawa. Hindi agad siya sumagot. Sandali niyang ilibot ang tingin niya, saka niya kami pinamasok. "Sige, doon kayo sa reception," sabi niya, pero halata na may alinlangan. Dahan-dahan kong inalalayan ng nanay ko. Pagpasok ko, ramdam ko ang lamig ng aircon.
Pero hindi iyon sapat para mawala ang kaba ko. Lumapit ako sa receptionist at doon ko na ibinuhos ang natitirang lakas ko. "Ma'am, tulungan niyo po kami. Kailangan na po ng tulong ang nanay ko," sabi ko habang naninginig ang boses ko. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung anong klaseng pagtanggap ang naghihintay sa amin. Ang alam ko lang ay ginawa ko na ang lahat para makarating kami doon. At sa puso ko, umaasa pa rin ako na sa pagkakataong iyon, may makakaawa sa amin at tutulungan kaming makaligtas sa pinagdaraanan namin. Paglapit ko sa reception, ramdam ko agad ang bigat ng tingin ng babaeng naka-duty. Mula ulo hanggang paa, parang sinusukat niya kami. Ang gusat kong buhok, ang kupas kong damit, at ang nanay kong halos hindi na makatayo sa tabi ko. Para bang sa isang tingin pa lang, may hatol na agad siya kung karapat-dapat ba kaming tulungan o hindi. "Ma'am, tulungan niyo po kami. Hirap na po huminga ang nanay ko." Ulit ko habang pinipilit kong maging mahinahon ang boses ko kahit nanginginig ako. Hindi agad siya sumagot. Tiningnan niya muna ang computer sa harap niya. Saka niya ako muling sinulyapan. "May deposit po ba kayo?" Tanong niya. Malamig at walang emosyon. Parang natuyo ang lalamunan ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon namin. Alam kong wala kaming kahit anong halaga na maibibigay sa kanila. "Wala po sa ngayon, pero babayaran ko po. Gagawa po ako ng paraan. Kahit hulugan po." Sagot ko halos pakiusap na ang tono. Napansin ko ang bahagyang pag-iling niya. Parang sanay na siya sa ganitong eksena. Na para mong isa lang kami sa maraming katulad namin na lumalapit sa kanila na walang pera. May isa pang staff na lumapit sa kanya at may ibinulong. Pareho silang napatingin sa amin at hindi ko maiwasang maramdaman ng hiya. "Hindi po kami charity hospital," sabi niya, diretso at walang paligoy. "Kailangan po muna ng down payment bago ma-admit ang pasyente." Parang tumigil ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Narinig ko pa ang mahihinang ubo ng nanay ko sa tabi ko at doon ako lalong nataranta. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung sino ang lalapitan ko. "Ma'am, please po, kahit ma-check lang po muna siya. Kahit basic lang po. Hirap na po siya." Halos lumuluha na ako habang nagsasalita. Napansin kong may ilang tao sa paligid ang nakapapatingin sa amin. Yung iba may halong awa ang tingin, pero walang lumalapit. Yung iba naman, parang naiirita na dahil sa eksena namin. "Miss, kailangan niyo pong sundin ang proseso," sagot niya. Medyo mas matigas na ang tono. "Hindi po pwedeng basta na lang kayong papasok dito nang walang bayad." Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi ko na inisip ang hiya o ang mga matang nakatingin sa akin. Ang nasa isip ko lang ay ang buhay ng nanay ko. "Ma'am, kahit ngayon lang po, iligtas niyo po siya. Kahit ako na po ang magtrabaho dito. Kahit ano pong ipagawa ninyo," sabi ko habang nanginginig ang katawan ko. Narinig ko ang ilang bulungan sa paligid. May isang babae na napailing at may isang lalaking napabuntong hininga. Pero wala pa ring lumalapit. Saglit na natahimik ang receptionist. Pero hindi iyon nagtagal. Umiling siya at tumayo. "Guard," tawag niya, sabay tingin sa akin. "Pakilabas na lang sila kung wala talaga silang maibabayad." Parang may malamig na tubig na ibinuho sa akin sa narinig ko. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Pero nang naramdaman ko ang kamay ng guard sa balikat ko, doon ko na-realize ang ibig niyang sabihin. "Miss, pasensya na po. Kailangan niyo na pong lumabas," sabi ng guard. Medyo mahinahon pero firm ang tono. "Kuya, please. Kahit sandali lang po. Kahit tignan lang po siya," sagot ko habang pilit kong hinahawakan ng nanay ko. Pero hindi na sila nakinig. Dahan-dahan kaming inakay palabas ng lobby. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko parang bawat hakbang ay may kasamang kahihiyaan. Ang mga mata ng tao ay nakatutok sa amin. May halong awa, pero mas nangingibabaw ang paghusga. Paglabas namin ng ospital, para akong nawalan ng lakas. Naupo ako sa gilid habang hawak ang nanay ko. Ramdam ko ang bigat ng ulan na nagsisimulang bumuhos, pero hindi ko iyon pinansin. Mas mabigat ang nararamdaman ko sa loob. "Anak," mahinang tawag niya sa akin. Napatingin ko siya. Kahit nanghihina na siya, pilit pa rin siyang ngumiti. "Okay lang ako. Huwag ka nang umiyak."
Hindi ko napigilang mapaiyak lalo. Hindi po okay, nanay. Hindi po okay. Sagot ko habang yakap ko siya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko parang wala kaming kakampi sa mundo. Lahat ng pag-asa na dala ko pagpasok sa ospital ay tila naglaho sa isang iglap. Hindi ko alam kung saan pa kami pupulta o kung paano ko siya matutulungan. Pero sa gitna ng ulan at sakit, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko. Kahit gaano kahilap ang sitwasyon namin, kailangan kong humanap ng paraan. Dahil kung ako mismo ang bibitaw, sino pa ang lalaban para sa nanay ko? Hindi ko na maalala kung gaano katagal kaming nakaupo sa labas ng ospital habang binabasa ng ulan. Ang alam ko lang, parang bawat patak na tumatama sa amin ay mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon namin. Nakayakap ako sa nanay ko, pilit siyang pinuprotektahan kahit alam kong pareho kaming walang kalaban-laban sa lamig at sa nangyayari. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa sakit na nararamdaman niya. Hawak ko ang kamay niya at kahit mahina na ang kapit niya, pinipilit ko pa rin itong higpitan na parang doon ko kinukuha ang lakas ko. Anak, huwag ka nang mag-alala. Mahina niyang bulong. Halos hindi ko na marinig dahil sa lakas ng ulan. Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas sa mga sandaling iyon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit ganito ang nangyayari sa amin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na natatakot ako. Nanay, may mahahanap pa po tayong tutulong sa atin. Hindi po tayo pababayaan. Sabi ko, kahit sa loob-loob ko ay hindi ko na alam kung totoo pa ba ang sinasabi ko. Sinubukan kong tumingin sa paligid. May mga taong dumadaan, may mga sasakyang papasok at lalabas ng ospital. Lahat sila abala sa sarili nilang mundo. May ilan na napapatingin sa amin, pero mabilis ding umiwas. Parang sanay na silang makakita ng ganitong eksena. Mga taong naghihirap, mga taong nangangailangan. May isang matandang babaeng dumaan at sandaling tumigil sa harap namin. Tinignan niya kami, lalo na ang nanay ko. May lungkot sa mga mata niya pero pagkatapos ng ilang segundo, nagpatuloy din siya sa paglalakad. Hindi ko siya masisisi. Kahit ako kung nasa maayos na kalagayan, baka hindi ko rin alam kung paano tutulong. Unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, parang wala pa ring nangyayari. Para kaming naiwan sa isang sulok ng mundo na walang gustong makakita. Maya-maya, napansin kong lalong bumagal ang paghinga ng nanay ko. Kinabahan ako. Nanay, tawag ko, sabay hawak sa mukha niya. Mainit pa rin siya pero parang nanghihina na lalo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napayakap ako sa kanya at napaiyak ng tuluyan. Hindi po pwedeng ganito. Hindi ko po kita pababayaan. Paulit-ulit kong sinasabi kahit hindi ko na alam kung naririnig pa niya ako ng maayos. Sa gitna ng pag-iyak ko, may narinig akong boses sa di kalayuan. Hindi ko agad pinansin pero unti-unti itong lumalapit. May halong pagtataka sa tono, parang may nagtatanong kung anong nangyayari. Anong nangyari sa kanila? Narinig kong sabi ng isang lalaki. Napatingin ako sa direksyon ng boses. May isang lalaking nakatayo ilang hakbang mula sa amin. Simple lang ang suot niya pero maayos. Hindi ko siya kilala at sa totoo lang, wala na akong pakialam kung sino siya. Ang nasa isip ko lang ay kung matutulungan niya kami. Kuya, tulungan niyo po kami, agad kong sabi habang pinupunasan ng luha ko. Hindi na po makahinga ng maayos ang nanay ko. Lumapit siya sa amin at sinilip ang kalagayan ng nanay ko. Hindi siya nagsalita agad pero napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may halong pag-aalala at gulat. Kanina pa ba siyang ganyan? Tanong niya. Opo, pinalabas po kami ng ospital. Wala po kaming pambayad. Sabi ko, halos hindi na maayos ang pagbigkas ko dahil sa pag-iyak. Saglit siyang napahimik. Tinignan niya ang ospital saka muli sa amin. Parang may iniisip siya pero hindi ko alam kung ano yon. Sa likod niya, napansin kong may ilang pang taong papalapit.
Nakasuot sila ng maayos at parang may sinusundan silang utos o direksyon. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, pero pakiramdam ko may kakaiba. Bumalik ang tingin ng lalaki sa akin. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. Mas kalmado na ang boses. "May gagawin tayo." Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng salitang yun, parang may kunting liwanag na pumasok sa madilim kong pakiramdam. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari, pero sa unang pagkakataon mula nung pilalabas kami ng ospital, may naramdaman akong kahit konting pag-asa. Sa gitna ng ulan, pagod at sakit, may isang taong huminto at piniling pakinggan kami. At kahit hindi ko alam kung sino siya o kung ano ang kaya niyang gawin, doon ko naramdaman na baka lang, hindi pa tapos ang laban namin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa paraan ng pagsasalita ng lalaking iyon, parang unti-unting kumalma ang dibdib ko kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon namin. Nakatingin siya sa nanay ko, maingat, parang sinusukat ang bawat galaw at paghinga nito. Sa likod niya, napansin kong dumadami ang mga taong nakapaligid. May ilan na tila may dalang radyo at nakikinig sa kung anumang sinasabi sa kabilang linya. "Kuha kayo ng sasakyan, bilis," utos niya sa isa sa mga kasama niya. Hindi iyon pasigaw pero ramdam ang bigat ng boses niya. Agad namang kumilos ang isa sa kanila, tumakbo papunta sa kalsada. Hindi ko na alam ang iisipin ko noon. Hindi ko kilala ang lalaking iyon pero ang paraan ng paggalaw ng mga tao sa paligid niya ay kakaiba. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Pero kahit ganon, pinili kong huwag na munang magtanong. Ang mahalaga sa akin, may taong handang tumulong. Lumuhod siya sa harap namin at marahang hinawakan ng balikat ko. "Ano pangalan mo?" tanong niya. Sandali akong natigilan bago sumagot. "Ako po si Lina," sagot ko halos pabulong. Tapos siya, sabay tingin niya sa nanay ko. "Nanay ko po, si Aling Rosa," sagot ko. Napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, parang may pumasok na alaala sa isip niya. Saglit siyang napatingin ng maigi sa nanay ko, tila ba may hinahanap sa mukha nito. "Sigurado ka, Rosa ang pangalan niya?" tanong niya, medyo mas mabagal ang boses. "Opo," sagot ko, medyo naguguluhan na. Hindi na siya nagsalita agad. Tumayo siya at napalayo ng kaunti, parang nag-iisip. Nakita ko siyang tumingin sa isa sa mga kasama niya at may ibinulong. Hindi ko marinig ang sinabi niya pero halata sa kilos nila na may biglang nagbago. Ilang sandali pa, may dumating na sasakyan. Isang itim na sasakyan na hindi ko pa nakikita sa lugar namin. Mabilis na bumaba ang driver at binuksan ang pinto sa likod. "Dahan-dahan," sabi ng lalaki habang tinutulungan niya akong buhatin ng nanay ko. Maingat naming ipinasok ang nanay ko sa loob ng sasakyan. Hindi ko na inisip kung saan kami pupunta. Sumunod lang ako, hawak pa rin ang kamay niya. Habang nasa loob kami, hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan. Sa labas naririnig ko pa rin ang ulan, pero sa loob ng sasakyan parang may ibang mundo. Nakatingin lang ako sa nanay ko, pinagmamasdan ng bawat paghinga nito. "Lina," tawag ng lalaki mula sa harap. Napatingin ako sa kanya. Nakaharap siya sa akin, seryoso ang mukha. "Huwag kang matakot, aayusin natin ito," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng pangungusap na iyon, parang may bumuhos na init sa dibdib ko. Hindi pa rin nawawala ang takot pero kahit papaano may konting ginhawa. Hindi nagtagal bumagal ang sasakyan. Nang sumilip ako sa bintana, nagulat ako. Bumalik kami sa ospital. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na tulad ng kanina na parang pinagtutulakan kaming palabas. Ngayon may kasama kaming mga taong tila may kapangyarihan. Pagbukas pa lang ng pinto, may mga taong agad na lumapit. May mga nurse na may dalang stretcher. Hindi ko na kailangang magsalita. Sila na mismo ang nag-asikaso sa nanay ko. Parang biglang nag-iba ang lahat. "Emergency case!" sigaw ng isa sa kanila habang mabilis nilang dinadala ang nanay ko papasok. Naiwan ako sa gilid, nakatayo, hindi makapaniwala sa nangyayari. Kanina halos itaboy kami palabas, ngayon parang nag-uunahan silang tulungan kami. Lumapit ulit sa akin ang lalaki. "Sumama ka sa akin," sabi niya. Sumunod ako, kahit magulo pa rin ang isip ko. Habang naglalakad kami papasok ng ospital, napapansin ko ang mga taong kanina ay nakatingin sa amin ng may pagmamaliit. Ngayon iba na ang tingin nila, may halong kaba, may halong respeto.
Huminto kami malapit sa entrance. Napansin kong may mga staff na nag-uusap-usap at paminsan-minsan ay napapatingin sa lalaking kasama ko. Hindi ko pa masasabi. Habang nakatingin sa akin sabi niya, "Matagal ko nang hinahanap ang pamilya ninyo." Napakunot ang noo ko. "Po? Taga rito rin ako noon at ang nanay mo, kamag-anak ko siya." Dugtong niya. Parang biglang umikot ang mundo ko. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Tinignan ko siya saka ang direksyon kung saan dinala ang nanay ko. "Hindi po. Paano?" Tanong ko halos hindi makapaniwala. Ngumiti siyang bahagya pero may lungkot sa mga mata niya. Mahaba ang kwento pero sa ngayon ang mahalaga ay mailigtas natin siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Halo-halo, gulat, pag-asa at pagkalito. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi na kami nag-iisa. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang araw na iyon, naramdaman kong may pag-asang sumilip sa dilim na sitwasyon namin. Habang nakatayo ako sa loob ng ospital, pakiramdam ko parang hindi pa rin nagsisink in ang lahat ng nangyayari. Kanina lang halos itaboy kami palabas, tapos ngayon parang bigla kaming naging sentro ng atensyon. May mga nurse na nagmamadaling dumadaan, may mga doktor na may seryosong mukha, at ang manay ko ay mabilis na isinugod sa loob ng emergency room. Hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin habang itinutulak ang stretcher. "Nanay," mahina akong tawag, pero hindi na niya ako narinig. Tuluyang nagsara ang pinto ng emergency room at doon ako napahinto. Parang biglang nanahimik ang paligid para sa akin. Kahit may ingay ng mga tao sa paligid, hindi ko iyon marinig ng malinaw. Ang tanging nasa isip ko lang ay kung magiging okay ba siya. "Lina?" Tawag ng lalaking kasama ko. Napatingin ako sa kanya. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng maayos. Hindi siya mukhang mayabang o mapangmata, pero may kakaiba sa presensya niya. Yung tipong kahit hindi siya magsalita, ramdam mong may bigat ang bawat kilos niya. "Umupo ka muna," sabi niya habang itinuturo ang isang upuan sa gilid. Sumunod ako kahit parang wala akong lakas. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang magkahawak ang mga iyon sa kandungan ko. "Hindi ko pa rin maintindihan, paano niyo po kami nakilala?" Tanong ko pilit na kinakalma ang sarili ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Matagal na kaming naghiwalay ng pamilya ng nanay mo. Bata pa ako noon. May mga nangyari na hindi na namin naayos. Hanggang sa tuluyan kaming nawalan ng koneksyon." Paliwanag niya. Tahimik lang akong nakinig. Pakiramdam ko bawat salita niya ay may dalang bigat na hindi ko lubos maintindihan. "Matagal ko na kayong hinahanap," dugtong niya. "Pero hindi ko akalaing ganito ko kayo makikita." Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot sa nalaman ko. Kung totoo man ang sinasabi niya, ibig sabihin may pamilya pala kami na hindi namin nakilala. "Pasensya na kung ngayon lang," sabi niya, medyo mahina na ang boses. "Kung mas maaga ko lang kayo nahanap." Hindi niya natapos ang sasabihin niya, pero sapat na iyon para maramdaman ko ang sincerity niya. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Napatangin agad ako. May lumabas na doktor at agad kaming lumapit. "Dok, kamusta po ang nanay ko?" Tanong ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinignan niya ako sandali bago sumagot. "Kailangan namin siyang i-stabilize. Mataas ang lagnat niya at may komplikasyon sa paghinga. Buti na lang nadala niyo siya agad." Napakapit ako sa damit ko. "Magiging okay po ba siya?" Sandali siyang natahimik. "Gagawin namin ang lahat," sagot niya. Hindi iyon eksaktong sagot na gusto kong marinig, pero kahit papaano may pag-asa pa rin. Napansin kong lumapit ang lalaking kasama ko sa doktor. May ibinulong siya at agad nagbago ang tono ng usapan nila. Tumanggo ang doktor at parang mas naging seryoso ang kilos niya. Hindi ko man marinig ang pinag-usapan nila, ramdam kong may kakaiba. Parang mas naging maingat at mas mabilis ang galaw ng mga tao sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, may mga nurse na lumabas at nagdala ng mga kagamitan papasok. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. "Lina," tawag ulit ng lalaki. Napatingin ako sa kanya. "Huwag kang mag-alala sa gastos, ako na ang bahala," sabi niya. Napakunot ang noo ko. Hindi po pwede. Hindi ko po kayang tanggapin iyon." Umiling siya. "Hindi ito tulong lang. Responsibilidad ko rin ito bilang pamilya," sagot niya. Napatahimik ako.
Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Buong buhay ko nasanay akong kamilang dalawa ng nanay ko. Ngayon biglang may taong nagsasabing pamilya namin siya. Habang nakaupo ako roon, unti-unti kong nararamdaman ang pagod. Pero hindi ako pwedeng matulog o magpahinga. Kailangan kong maghintay. Lumipas ang ilang oras na parang napakabagal. Bawat minuto pakiramdam ko ay may kasamang kaba. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa loob ng emergency room. Sa wakas, bumukas ulit ang pinto. Lumabas ang doktor at agad kaming lumapit. "Dok, kamusta po ang nanay ko?" Tanong ko, halos hindi na makahinga sa kaba. Tinignan niya ako sandali bago sumagot. "Na-stabilize na namin siya. Kailangan pa siyang bantayan, pero nasa mas maayos na siyang kalagayan." Napakapit ako sa damit ko. Salamat po, salamat po." Paulit-ulit kong sinabi habang pinupunasan ko ang luha ko. Sa gilid, nakita ko ang lalaking kasama ko na tahimik lang na nakatingin. May kakaibang gaan sa mukha niya, parang gumaan din ang pakiramdam niya sa narinig. Sa sandaling iyon, hindi ko pa lubos na iintindihan ng lahat ng nangyayari sa buhay ko, pero malinaw sa akin na may malaking pagbabago na nagsisimula. Mula sa pagiging mag-ina na halos walang matakbuhan, bigla kaming nagkaroon ng taong handang tumayo sa amin. At kahit puno pa ng tanong ang isip ko, pinili kong kumapit sa pag-asang iyon dahil yun lang ang meron ako ngayon. Kinabukasan, maaga akong nagising sa upuan sa tabi ng higaan ng nanay ko. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa sobrang pagod at pag-aalala. Nang dumilat ako, unang hinanap ng mga mata ko ang mukha niya. Nakahiga pa rin siya. May nakakabit na mga aparato. Pero mas maayos na ang paghinga niya kumpara kahapon. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Tahimik ang kwarto, maliban sa mahinang tunog ng mga makina. Hinawakan ko ang kamay niya, marahan. Parang natatakot akong magising siya. Ilang sandali pa, gumalaw siya ng bahagya at dahan-dahang dumilat. "Anak," mahina niyang tawag. Agad akong napalapit. "Nanay, okay na po kayo," sabi ko habang napapangiti kahit may luha pa sa mga mata ko. Ngumiti siya ng bahagya pero halata pa rin ang panghihina. "Nasaan tayo?" "Nasa ospital po. Inaladaan na po kayo," sagot ko. Napansin kong naguluhan siya. "Paano? Wala naman tayong pera." Hindi ko agad nasagot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Hindi pa rin kasi ako sigurado kung paano ko ito uunawain. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang lalaking tumulong sa amin kahapon. Maayos pa rin ang itsura niya pero ngayon mas ramdam ko ang presensya niya. Sumunod ang isang nurse sa likod niya na may dalang tray ng gamot. Napatingin ang nanay ko sa kanya. Saglit siyang natahimik, parang may hinahanap sa mukha nito. Unti-unti, napansin kong nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa pagkalito, naging gulat. "Ikaw ba yan?" Mahina niyang sabi. Tumanggo ang lalaki at bahagyang ngumiti. "Oo, ako nga." Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Napatingin ako sa kanila, palipat-lipat habang pilit kong inuunawa ang sitwasyon. "Anak," tawag ng nanay ko sa akin. "Kamag-anak natin siya." Parang tumigil ang oras sa sinabi niya. Kahit sinabi na yun tihapon ng lalaki, ibang-iba pa rin kapag sa bibig ng nanay ko nanggagaling. "Magpinsan kami," dugtong niya, sabay tingin sa lalaki. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Buong buhay ko, akala ko kaming dalawa lang ang magkasama sa mundo. Ngayon, biglang may dumating na bahagi ng nakaraan na hindi ko alam. "Bakit ngayon lang?" tanong ng nanay ko, may halong lungkot. Napayuko ang lalaki. "Maraming nangyari noon. Nagkawatak-watak ang pamilya. Pero hindi kita kinalimutan. Sinubukan kitang hanapin pero nahirapan ako." Tahimik lang akong nakikinig. Parang may piraso ng buhay ng nanay ko na ngayon ko lang naririnig. "Kung alam ko lang na ganito ang kalagayan mo," sabi niya. Hindi natapos ang pangungusap. Umiling ang nanay ko. "Ayos lang. Ang mahalaga, nakita mo kami." Sa gilid ramdam ko ang halo-halong emosyon. May kunting saya dahil may pamilya pala kami. Pero may lungkot din dahil sa lahat ng pinagdaanan namin na kami lang ang magkasama. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isa sa mga staff ng ospital.
Mukhang kinakabahan. "Sir," tawag niya sa lalaki. Napatingin ako. Ibang tono ang gamit niya. May halong respeto at takot. "Saglit lang," sabi ng lalaki bago lumingon sa amin. Babalik ako. Tumango ang nanay ko at tahimik lang akong nakatingin habang lumalabas siya. Hindi nagtagal, narinig ko ang bulungan sa labas. Hindi ko malinaw ang mga salita pero ramdam ko ang tensyon. May mga yabag na mabilis, may mga boses na pabulong pero halatang may pinag-uusapan. Napatingin ako sa nanay ko. "Nanay, sino po talaga siya?" Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Anak, hindi lang basta kamag-anak. May katungkulan na siya ngayon." Hindi ko agad naintindihan. Ano pong ibig sabihin? Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Bumalik ang lalaki pero iba na ang aura niya. May kasama na siyang ilang tao na halata sa kilos nila na parang may inaasikasong mahalagang tao. Napansin ko rin ang pagyuko ng ilang staff na dumadaan sa hallway. Yung mga taong kanina ay tila walang pakialam sa amin. Ngayon ay nag-iiba ang kilos. Lumapit siya sa amin at tumingin sa akin. "Lina, may kailangan akong ayusin sa labas." Sabi niya, kalmado pero may bigat. Tumanggo lang ako, kahit hindi ko pa rin lubos na intindihan ang nangyayari. Paglabas niya, naramdaman kong parang may darating na mas malaking pangyayari. Hindi ko pa alam kung ano yun pero ramdam ko na ang lahat ng nangyari kahapon ay simula pa lang ng mas malalim na pagbabago sa buhay namin. At habang nakaupo ako sa tabi ng nanay ko, unti-unti kong nauunawaan na hindi lang pala tungkol sa sakit at kahirapan ng kwento namin. May bahagi pala ng nakaraan na babalik at may katotohanang magpapabago sa lahat ng akala kong alam ko. Hindi nagtagal matapos lumabas ang lalaking tumulong sa amin, napansin kong lalong naging abala ang buong ospital. Mula sa bintana ng kwarto, kitang-kita ko ang pagdating ng ilang sasakyan sa labas. Hindi iyon ordinaryong sasakyan. May mga kasamang tao na mukhang may posisyon, may mga nakabalong at may ilan pang may dalang komunikasyon na parang may mahalagang kaganapan. Napansin ko rin na ang mga nurse at staff na dumadaan sa hallway ay nagmamadali pero maingat ang kilos. Parang may inaasikaso silang espesyal na bisita. Hindi ko maiwasang magtaka. Ano bang nangyayari? Sino ba talaga ang lalaking tumulong sa amin? "Anak?" Tawag ng nanay ko. Mahina pa rin ang boses pero mas malinaw na kaysa kahapon. Lumapit ako sa kanya. "Opo, nanay. Pakiramdam ko may darating pa." Sabi niya, parang may kutob. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makapagtanong, biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin. Napatingin agad ako. Pumasok ang lalaking tumulong sa amin, pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang ilang tao na nakaayos ang damit at sa likod nila ay may dalawang security na halatang alerto sa paligid. Sa sandaling iyon, parang nagbago ang hangin sa loob ng kwarto. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Tumayo ako, hindi ko namalayan napahigpit ang hawak ko sa kumot. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi na ito katulad ng kahapon. Iba na ang dating niya na yon. Mas matikas, mas seryoso, at mas ramdam ang kapangyarihan. Lumapit siya sa amin at tumingin muna sa nanay ko. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" Tanong niya, mas mahinahon ng boses. Ngumiti ng bahagya ang nanay ko. "Mas maayos na. Salamat sa iyo." Tumango siya, saka bumaling sa akin. "Lina, may kailangan akong ipaliwanag sa inyo," sabi niya. Hindi ko agad naisagot. Tinitigan ko lang siya. Hinihintay kung ano ang susunod niyang sasabihin. Hindi ko sinabi agad kahapon dahil ang mahalaga noon ay mailigtas ang nanay mo. Pero ngayon, kailangan niyo nang malaman kung sino ako. Tahimik lang akong nakikinig habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. "Isa akong mayor," sabi niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. Parang may sumabog sa isip ko sa narinig ko. Hindi ko agad na proseso ang sinabi niya. Mayor? Ibig sabihin, isa siyang opisyal ng gobyerno? Kaya gano'n na lang ang kilos ng mga tao sa paligid niya. Napatingin ako sa nanay ko. Kita ko sa mga mata niya na hindi na rin siya nagulat.
Parang matagal na niyang alam. Matagal ko na kayong hinahanap, dugtong ng mayor. Pero hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan ko kayo makikita. Tahimik pa rin ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang ang daming nangyayari ng sabay-sabay. Alam ko na hindi sapat ang mga salitang pasensya na. Pero gagawin ko ang lahat para maitama ang mga pagkakulang ko sa inyo. Hindi ko napigilang magsalita. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Aminin ko, totoo sa nararamdaman ko. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo kailangang magsalita agad. Naiintindihan ko. Sa likod niya, napansin kong may ilang staff ng ospital ang nakasilip sa pinto. Yung mga taong kahapon ay tila walang pakialam sa amin. Ngayon ay halatang kinakabahan at nagmamasid. Maya-maya may pumasok na isang lalaking mukhang supervisor ng ospital. Diretso siyang lumapit sa mayor at bahagyang yumuko. "Sir, handa na po lahat ng kailangan sa pasyente." Sabi niya, may halong paggalang. Napatingin ako sa kanya. Siya yung tipo ng tao na kahapon ay hindi man lang kami pinansin. Ngayon ay parang ibang-iba na ang kilos niya. Tumanggo ang mayor. "Siguraduhin niyong maayos ang pag-aalaga sa kanya," sabi niya, sabay tingin sa nanay ko. "Opo sir, personal na po naming tututukan," sagot ng lalaki. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagbabago ng lahat. Parang isang iglap lang mula sa pagiging wala kaming halaga sa mata nila, ngayon ay tila napakahalaga na namin. Pero sa loob ko may kumukurot pa rin. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa realization na kung hindi dumating ang mayor, maaaring hindi kami matutulungan. Tahimik akong napaupo ulit sa tabi ng nanay ko. Hawak ko ang kamay niya habang pinagmamasdan ng mga taong nasa paligid. "Anak?" Mahinang tawag niya. "Opo." Hindi pera o posisyon ng sukat ng tunay na malasakit. Pero minsan, kailangan ng ganitong pangyayari para mamulat ang iba. Napayuko ako. Tama siya. Hindi ko man lubos na intindihan ng lahat pero malinaw sa akin na may aral sa nangyayari. Sa labas ng kwarto, naririnig ko ang patuloy na kilos ng mga tao. May mga hakbang, may mga utos, may mga boses na nagmamadali. At habang nakaupo ako roon, unti-unti kong nararamdaman na ang buhay namin ay tuluyan ng nagbago. Hindi na tayo babalik sa dati. Pero sa gitna ng pagbabagong iyon, dala ko pa rin ang alaala ng ulan, ng pagmamakaawa, at ng sakit na naramdaman ko sa labas ng ospital. Dahil alam ko, iyon ang magpapaalala sa akin kung sino ako at kung bakit mahalagang manatiling tao kahit gaano pa kataas ang estado mo sa buhay. Hindi nagtagal matapos ipakilala ng mayor ang sarili niya, napansin kong tuluyang nag-iba ang kilos ng buong ospital. Parang bawat tao roon ay naging naingat sa bawat galaw at ramdam ko na ang bigat ng presensya niya ay umaabot hanggang sa labas ng kwarto namin. Mula sa simpleng pagdaan ng nurse hanggang sa pakikipag-usap ng mga staff, lahat ay may halong kaba at respeto. Habang nakaupo ako sa tabi ng nanay ko, napansin kong may kumatok muli sa pinto. Hindi tulad ng dati, hindi na ito basta pagpasok lang. May halong paggalang sa bawat kilos. Pumasok ang ilang staff, yung receptionist na tumanggi sa amin kahapon, kasama ang lalaking tumawag ng guard para palabasin kami. Hindi ko agad alam ang mararamdaman ko nang makita ko sila. Parang bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari. Ang pagmamakaawa ko, ang pagluha ko, ang paghawak ko sa nanay ko habang tinataboy kami palabas. Tahimik ang kwarto nang pumasok sila. Nakayuko ang ulo nila at halatang hindi nila alam kung paano magsisimula. "Ma'am, sir," panimula ng receptionist, nanginginig ang boses. "Humihingi po kami ng paumanhin sa nangyari kahapon." Napatingin ako sa kanila. Hindi ako nagsalita. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sakit na naramdaman ko noon. "Hindi po namin sinasadya. Sumusunod lang po kami sa patakaran," dugtong niya, pero halatang hirap siyang ipaliwanag ang sarili niya. Tahimik lang ang mayor sa gilid, nakatingin sa kanila. Hindi siya nagsasalita, pero sapat na ang presensya niya para maramdaman nila ang bigat ng sitwasyon.
Lumapit pa ang isa sa kanila. Pasensya na po talaga. Kung alam lang po namin. Hindi ko napigilang sumagot. Kung alam niyo po, ano? Tanong ko. Mahinon pero may bigat. Na may kamag-anak kaming mayor? Natahimik sila. Walang nakasagot agad. Tumayo ako kahit medyo nanginginig pa ang tuhod ko. Paano po kung wala siyang dumating kahapon? Ano na po ang mangyayari sa nanay ko? Dagdag ko. Hindi ko na napigilan ng emosyon ko. Walang sumagot. Nakayuko lang sila at kitang-kita ko ang pagsisisi sa mga mukha nila. Hindi po namin intensyon na panimula ulit ng receptionist. Pero ginawa niyo pa rin. Sagot ko, diretso. Hindi na ako sumigaw, pero ramdam ko sa sarili ko ang bigat ng bawat salita. Tahimik ulit ang kwarto, naririnig ko lang ang mahihinang tunog ng makina sa tabi ng nanay ko. Sa gilid, naramdaman ko ang presensya ng mayor. Lumapit siya at tumingin sa mga staff. Ang trabaho niyo ay magligtas ng buhay. Sabi niya, kalmado pero matalim ang boses. Hindi para husgahan kung sino ang karapat-dapat tulungan. Walang sumagot, lahat sila ay nakayuko. Hindi lahat ng nangangailangan ay may kakayahang magbayad agad, pero hindi ibig sabihin nun, wala na silang karapatang mabuhay. Ramdam ko ang bawat salitang iyon, parang hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong katulad namin na nalanasan ng parehong sitwasyon. Tandaan niyo ito, sabi pa niya, isang desisyon lang ang kailangan para magbago ang buhay ng isang tao. Maari niyo itong iligtas o pabayaan. Hindi na nagsalita ang mga staff. Isa-isa silang yumuko at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Naiwan kaming tatlo sa loob. Ako, ang nanay ko, at ang mayor. Tahimik akong napaupo ulit. Ramdam ko pa rin ang bigat ng dibdib ko, pero unti-unti itong gumagaan. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko. Nanay, okay na po. Sabi ko, mahina. Ngumiti siya ng bahagya. Anak, hindi lahat ng taon masama. May mga pagkakataon lang na kailangan silang paalalahanan. Tumanggo ako. Alam kong tama siya. Sa gilid, napansin kong tahimik lang ang mayor. Hindi siya mukhang galit, pero halatang may iniisip. Hindi dapat nangyayari ito. Sabi niya, parang sa sarili niya lang. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko hindi lang siya bilang isang mayor, kundi bilang isang taong may malasakit. Sa mga sumunod na oras, tuloy-tuloy ang pag-aalaga sa nanay ko. May mga nurse na halos hindi umaalis sa tabi niya. May mga doktor na paulit-ulit na nagche-check sa kondisyon niya. Hindi ko maiwasang mapansin ang malaking pagkakaiba. Kahapon, parang wala kaming halaga. Ngayon, parang napakahalaga namin. Pero sa loob ko alam kong hindi dapat ganito. Hindi dapat kailangan may mayor na dumating para lang matulungan ng isang taong nangangailangan. Habang nakaupo ako sa tabi ng nanay ko, napaisip ako. Ang lahat ng nangyari ay hindi basta kwento ng hirap at tulong. Isa itong paalala na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay nasusukat kung paano niya tinatrato ang kapwa niya, lalo na yung walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. At sa araw na yun, sa loob ng ospital na minsan kaming pinalayas, nakita ko kung paano nagbago ang ihip ng hangin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan na may mali na kailangang itama. Lumipas ang mga araw na punong-puno ng pagbabago sa buhay namin. Unti-unting bumalik ang lakas ng nanay ko. Hindi na siya tulad ng dati na halos hindi makagalaw. Nakakaupo na siya, nakakapagsalita ng maayos, at paminsan-minsan ay nakangiti na ulit sa akin. Sa tuwing nakikita ko iyon, pakiramdam ko parang unti-unting binubuo muli ang mundo ko na muntik ng gumuho. Hindi ko pa rin lubos maisip kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Mula sa pagiging walang-wala, bigla kaming napalibutan ng tulong. Hindi lang dahil sa pera o sa koneksyon ng mayor, kundi dahil sa pagkakataong nabigyan kami ng pangalawang buhay. Araw-araw, dinadalaw kami ng mayor. Hindi na siya katulad noong unang beses ko siyang nakita na may kasamang maraming tao at parang napakalayo sa amin. Ngayon, mas simple na ang kilos niya kapag pumapasok sa kwarto.
Minsan, siya pa mismo ang nagtatanong sa nanay ko kung kumusta na ang pakiramdam nito o kung may kailangan pa ba kami. Sa mga ganitong sandali, unti-unti kong nakilala ang ibang side niya, hindi lang bilang isang opisyal, kundi bilang isang taong may malasakit. Hindi siya palaging nagsasalita ng mahahabang salita, pero ramdam ko sa bawat kilos niya na totoo ang hangarin niyang tumulong. Isang hapon, habang tahimik kaming tatlo sa loob ng kwarto, nagsalita ang nanay ko. "Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari," sabi niya habang nakatingin sa kisame. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng kamay niya. "Ako rin po, nanay," sagot ko. Napatingin siya sa mayor. "Salamat, hindi lang sa tulong, kundi sa pagbabalik," dugtong niya. Ngumiti ang mayor, pero may lungkot sa mga mata niya. "Dapat noon ko pa nagawa ito," sagot niya. "Marami akong pagkakulang." Umiling ang nanay ko. "Ang mahalaga, nandito ka na ngayon." Tahimik lang akong nakikinig sa usapan nila. Sa loob ko, unti-unti kong tinatanggap ang katotohanang hindi na lang kami dalawa sa buhay. May bahagi pala ng pamilya namin na bumalik. Kahit huli na, kahit maraming taon ang lumipas. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nakalabas ng ospital ang nanay ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko nang makita ko siyang nakalalakad palabas kahit may alalay pa. Parang lahat ng hirap na pinagdaanan namin ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Hindi na kami bumalik sa dati naming barong-barong. Tinulungan kami ng mayor na magkaroon ng maayos na tirahan. Hindi ito marangya, pero sapat para maging komportable kami. May malinis na higaan ng nanay ko, may kusina kami, at higit sa lahat, may kapayapaan. Pero higit pa sa lahat ng iyon, ang pinakamahalagang nabago ay ang pananaw ko sa buhay. Hindi ko nakalimutan ang araw na pinalayas kami sa ospital. Hindi ko nakalimutan ang ulan, ang pagmamakaawa at ang pakiramdam na parang wala kaming halaga. At ayokong kalimutan iyon. Dahil iyon ang nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang malasakit. Isang araw habang nakaupo ako sa labas ng bahay namin, napaisip ako, kung hindi dumating ang mayor, ano kaya ang nangyari sa amin? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang sagutin ang tanong na iyon. Pero sa halip na manatili sa takot na iyon, pinili kong gawing lakas ang karanasang iyon. "Anak," tawag ng nanay ko sa loob. "Opo," sagot ko habang papasok. "Anong iniisip mo?" tanong niya. Ngumiti ako ng bahagya. "Iniisip ko po kung paano ako makakatulong sa iba," sagot ko. Napatingin siya sa akin at nakita ko ang pagmamalaki sa mga mata niya. "Ganyan ka talaga. Kahit mahirap ang buhay, iniisip mo pa rin ang iba," sabi niya. Umupo ako sa tabi niya. "Natuto po ako sa inyo," sagot ko. Tahimik kaming nagkatinginan at sa sandaling iyon, alam kong tama ang landas na gusto kong tahakin. Lumipas pa ang panahon at unti-unti kong sinubukang tumulong sa mga taong tulad namin noon. Kahit maliit na bagay lang, pagbibigay ng pagkain, pakikinig ng kwento nila o simpleng pag-aalalay, ginagawa ko yun ng buong puso. Hindi ako mayaman, hindi ako makapangyarihan, pero alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang-wala at ayokong maranasan iyon ng iba kung kaya kong tumulong. Sa tuwing naaalala ko ang araw na yon sa ospital, hindi na sakit ang nangingibabaw sa puso ko, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil sa kabila ng lahat, may taong dumating para tumulong. At higit sa lahat, pasasalamat dahil natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang estado sa buhay, kundi kung paano niya pinipiling tumayo para sa iba. Dahil sa huli, hindi pera, hindi posisyon, kundi puso ang magtatakda kung sino ka bilang tao.